kasi resign all, hindi na tama eh. Meron naman Naku po. resign all. Resign all and then where will it end? Junta. Anak Tama. ng tokwa. Sino? Meron na ba kayong iuupo? Sino? Tuta Soto malinaw. daw. So, kung ganon yung hearing-hearing ng mga ibang nagsasabi sa akin mga grupo, salamat sa inyo at hindi na malabo eh. Malabo. Mga ka-update, wala ho tayong pahahabayan dito sa ating intro. Nakikita nyo ho ba yung mga sunod-sunod na rally, kaliwat kanan nito mga dilaw na kung saan resign all daw. Resign all ang sigaw ng mga dilaw, huwag nyo kaming gawing tanga. Malinaw pa sa sikat ng araw na itong resign all na ito, hindi ito para sa taong bayan. Ito ay isang desperadong hakbang para makabalik sa kapangyarihan ang mga taong matagal nang nilayasan ng taong bayan. Yan ho ang malaking katotohanan dyan. Tagilid na itong si Bongbong Marcos. Aminado naman tayong lahat dyan dahil nga sa sobrang daming naging issue nitong administrasyong ito. Pero ang nakakagigil dito mga ka-update, idadamay pa ko nila itong si BP Sara Duterte. Bakit? Dahil alam naman natin na itong si Inday Sara mga ka-update na ang bantaho sa kanila lalo na sa 2028 presidential election. Isa pa, siya rin ho ang naging banta. Lalo na sa kabalbalan ho nila. Marami ho nadamay dyan sa mga oposisyon. Madami ho nadamay na napangalanan sa flood control. Gusto nilang resign all? Para ano? Sino ang gustong iluklok? Si Ralph Recto? Si Tuta Soto? Tanong ko lang ho yan mga ka-update. Aba, ang galing naman ho ng mga hinayupak na ito. Isang maniobra ito para mawala ang tunay na boses ng mga Pilipino. Mantagin po ninyo mga ka-update, nagsalita itong mga 18X Brave Marines. Si Kong Mike nagsalita. Si Attorney Baligod nagsalita. Pero ano ho, may nakasuhan mo ba o may nananagot ho ba dyan sa kanilang mga pinangalanan sa flood control? Billion, trillion ho ang ninanakaw sa ating kaban ng bayan. Pero baliktad ho ang nangyari mga ka-update. Sila ho yung pinag-iinitan, sila ho yung kinakasuhan. Si Senator Marcoleta nagsalita lang ho yan. Tinutukoy ho yung mastermind sa flood control pero kinasuhan din ho siya ng plunder. Ano ho ba yung kasong plunder na dinidikit sa kanya? Kasi ito mga ka-update, binigyan ho siya ng kaunting tulong netong ating mga kababayan na pinaabot ni Kong Mike Defensor. Tinulungan ho na nagbigay ng konting pondo para kay Senator Marcoleta. Hindi ho yan galing sa gobyerno mga ka-update. Galing ho yan sa bulsa ng mamamayan na mga nagmamahal sumusuporta dito kay Sen Marcoleta. Pero tignan nyo, takasuhan ho siya ng plunder. Diba? O yung billion. Pinangalanan nga ito si Charis. Pinangalanan ho yan. Si Lisa Araneta na pangalanan, si Ralph Recto, si Martin Romualdez, si Amena Pangandaman, lahat ho sila pinangalanan dyan mga ka-update. Pero may nananagot ho ba? Si Martin Romualdez pinangalanan, si Bongbong Marcos pinangalanan. Bakit ito mga na yan, nagngangaw na resign all? Hindi ho nila mabanggit-banggit si Bongbong Marcos at yung mga pinangalanan sa flood control. Bakit pinupuntirya nila si Sara Duterte? Bakit to? Kasi nga ho, natakot ho sila. Lahat ho sila madadali ho sila. Lahat ho sila. Sigurado babalikan ni Sara Duterte. Pag hindi mo kakampi, kailangang tanggalin. Ganyan ho yung estratehiya nila. Si BBM na palpak, isasama sa resign all para nga naman mga ka-update magmukhang neutral. Pero ang tunay na target at ang gusto ko talaga na mapatalsik ay si Inday Sara Duterte. Kaya mga ka-update, dilat na ang mata ng milyong Pilipino. Papayag pa ho ba tayong abusuhin tayo? Papayag pa ba tayo mga ka-update na magdikta itong mga hinayupak na to kung sino dapat ang maiupo? I-comment nyo yan sa comment section at ating pag-usapan. Kasi dito mga ka-update, nakakainit na ho yung ulo. Nagiinit na ho yung ulo natin dyan sa kaliwat ka ng rally. Gusto nila resign all. Itong si Bongbong Marcos, gusto rin lang mag-resign. Sino nga ang uupo mga ka-update? Pati si Sara gusto nila matanggal. Si Tuta Soto, si Ralph Recto. Di ba, yan yung sinasabing di umanong
mastermind sa gobyerno. Ito si Bongbong Marcos, sinabi na nga na Amy Marcos na puppet lang yan, puppet lang yan. O, di ba? Anong i-expect natin, Adit? Wala ho tayong expect dyan sa mga hinayupak na yan. Sigurado gusto talagang isama si Sara Duterte. Ngayon, Adit, kung bago lang ako kayo sa ating channel, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, malaking tulong na yan. Kaya Adit, sabay-sabay ho natin pag-usapan, talakayin itong issue ng rally na nangyayari sa ating paligid. Adit, wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. Guardians of Freedom, commanders and members, at mga Pilipino sa mampanig na mundo dito sa Pilipinas na magulo o mga OFW. Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat. Happy weekend! So, mamaya, bukas na. Mamaya, malapit na mag alas 12. Mamaya, ang rally na sinasabi lang, pinamalaking rally, 28, no? Sino ba nag-organize? Sino nag-organize? So, unang tanong ko yan eh. Unang tanong. Okay, so, tignan nyo na kung saan yung impormasyon galing. Nakatanggap akong tawag kanina, tapos pinapapunta ako doon. Pero, hindi klaro kasi sa akin yung ano eh. Rally yata ng Dilawan yan eh. So, ang tanong ko sa sarili ko, ba't ako pupunta ako rally ng Dilawan? No? Makakadagdag pa ako sa bilang nila. So, it will create a fake narrative, false narrative na, ang daming Pilipino na umattend dun sa rally ng pagkakaisa ng mga dilaw, pinklawan, pulahan, at mga CPP, NP, NDF. Aray ko, mami, nahulog. Nahulog. Na ano daw. Magkakaisa raw ang mga Pilipino laban sa katiwalian, no? Korupsyon. At saka sa accountability, yun yung peg eh, no? Sana kung kunyaring gano'n, nagkakaisa sa accountability tsaka sa ano, hindi lang si Inday Sara ang ini-impeach, hindi lang si Inday Sara kakasuhan, hindi lang yung ano, pero parang meron di tama eh, dun sa ano. Tapos next question ko is, may ano ba sigaw? Marcos resign, Marcos terminated. Pero ang sabi sa akin, ang info, resign all. Resign all. So, meron na naman di tama doon. Resign all. So, pagka-resign all and then gusto nyo constitutional succession, pero may kwento na baka magkaroon ng ibang diskarte. No? Hindi ko na pwedeng banggitin yung iba, baka ma-spoil yung peg ng mga grupo, no? Pero Dilawan naman rally yan eh. Ngayon sabi, multi-sectoral, multi-religious groups eh. Malaman natin kung anong kakalabasan niyan bukas. Pinapapunta ko, sabi ko, hindi na ako pupunta dyan. Hindi ako pupunta. Pero mahalaga daw yung presence ko. Yeah, thank you for feeling na maganda mahalaga yung presence ko. Dilawan man na. Mahalaga presence ko sa Dilawan o sa CPP, NP. Pero ako makatulong kasi sa ano nila. Ngayon, kung kunyari ang ano natin magkaisa-isa na, paano magkaisa-isa yan na may kanya-kanyang ang pero hindi yan ang topic natin. No? Pinahapyawan ko lang yung rally. Bukas, yung gusto pumunta kayo. Kung wala kayong ginagawa, punta kayo. Happy Sunday sa lahat. At ang sabi nila, magsuot daw ng puti. Wag daw kalimutan ng white ribbon. Parang nadinig ko na yun. May isang taon na ako nagsasabi ng white ribbon eh. Parang nadinig ko na yung white ribbon. White label na lang. Ako yung natutuwa, pero at least medyo naano ko doon sa mga kasama natin Pilipino na they're trying so hard
na pag-isahin ng mga Pilipino. We're so divided. Pero pagdating sa usapin na korupsyon, dapat walang walang side ang korupsyon. Ang future ng bansa, walang side. Ang kinakahihinat na ng mga henerasyon na Pilipino, mga kabataan, walang side. Isa lang. At ang tama, ang mali, may side. Yung tama, ang side. Hindi yung ipuput off natin yung switch ng mga kulay. Ito, akin lang to, opinion ko lang to. Walang kulay, walang kulay. Walang berde, walang pula, walang pink, walang dilawan, walang, yun nga, berde. May violet ba? Walang blue. Blue. Tapos kaso. Question mark. Panoorin nyo na lang bukas. Punta kayo doon kung gusto nyo. Punta kayo kung gusto nyo. Suporta kayo. Baka sakali. Peaceful daw eh. Peaceful. Incidentally, rally na naman yan. Naalis si Bongbong. Malis na yata. Nasa puntang Canada, no? Still to be confirmed, pero pag kami mga ganyang malawakang rally, ay nawawala si Bongbong, umaalis. Either pupunta sa probinsya, pupunta sa abroad. So, bakit? So, ang thinking ko nga, yung rally bukas, planado yan. Planado eh. Na, yung outcome, na desired outcome, ay planchado nila. So, yung mga grupo ng opposition, na umaasa na bukas, katapusan na, bukas ang final na, we better think it over. Better sit down, lahat ng grupo, at pag-usap-usapan after tomorrow. Ngayon kung tuloy-tuloy man yan at biglang bumaliktad ang inyong AFP at PNP, defend the Constitution, uphold the Constitution, defend the Filipino people. Follow the Commander-in-Chief. Malaman natin kung babaliktad. Biglang hindi Inday Sara, hindi constitutional succession, biglang junta, revolutionary government, iba na naman kwento yun. So, rather than speculate, hintayin natin kung ano yung dating. So, hindi natin alam. So, ang ano ko dyan, panonoorin ko bukas, marami naman vlogger. Sa mga kasama na nagsabi na it's better na nandun ako on the ground, well, hindi problem yan because we have people on the ground. Always, in all rallies, meron tayong tao on the ground. Meron tayong mga intel on the ground. Always, in every rally. So, they inform me and report to me what is happening on the ground. Keep us informed, no? Isa naman lagi na ano yun eh, commander should always be informed. So, may mga hinahanap ako sa mga report ng mga ano natin, mga kasama. Linisin ko lang ha. Ayun, napindot. So, hindi natin na iniisip na nandito ako sa aking lungga at nagrarally doon eh. Maano ko, yung wala akong participation. Hindi naman yan attendance check eh. Ano lang, I don't feel right dun sa yung gut feel ba. Kasi feeling ko na yan nandun na ako, maya-maya lang nandun na ako eh. Pero dahil para wala mag-expect sa akin at kayo mga nakikinig ay hindi magtatanong, okay lang. Ba't ako inubo? Naulanan ako kanina. Okay, so ang topic natin is Unit Pride. So, sulat ko na nga. Makalimutan. Unit
pride and service service rivalry. Okay. Okay. Tapos itutuho ko yan sa reality na I'm going to discuss this unit pride and service rivalry because alam namin yan sa armed forces. Actually, yung unit pride started way back nung kadete kami. Pagka napunta ka sa PMA, pumasok ka, 8 yung kumpanya na pupuntahan mo. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hawk. No? 8 kumpanya. 4 na batalyon yun, 1 batalyon, 2 kumpanya. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf, Hawk. So, yung pride mo sa kumpanya mo, yay, Delta, 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 you're the best. Oo, ganon, Delta, Delta ako eh. Carried over yun hanggang mamatay na kayo eh. Carried over yun. Ay, taga-Delta. Mga biruan namin yan. Mga Delta kasi. Yung mga, pagka nag-Delta ka, putya na, mahasang-hasa ka. Mga hazer ang tao dun. mga tao dun. Pagka Delta ka, matibay sikmura, pakainin ka na ipis eh. Putya pa, yung kiwi, tsaka yung glow. Kiwi, ilagay yung bulak ng ganyan, igaganyan sa kiwi. Damihan mo pa, para yung bulak magiging itim na. Bubudbarang mo ng glow, metal polish, no? Tapos kainin mong ganyan. Fried chicken. Gravy. Taratado talaga. Dala mo, hanggang habang buhay yan, hanggang mamamatay ka na, naatake ka na sa puso. Putang ina mga perla. Taratado ba? Maalala mo pa yung mga pangalan, taratado to. Yung iba naman, hindi hazing ha, hindi hazing yun. Ano yun? Katuwaan. Plemos, pasok sa kwarto mo. Boodles, meron ba pagkain dito? None, sir. Talaga? All right, sir. Ginaganon pa eh. Nag-all right pa yung upper class eh. Yes, sir. None, sir. Kayo ha? Eh, ano yung ginagawa eh? Nagsashine kami sapatos. Ayun na ba kayo? Hindi nyo ba nakikita yan? Fried chicken? Tinginan kaming ganun eh. Confused kami eh. Yung ganun naman na plebo, laging confused. Itatahi ko yan mamaya. Confused. Confused. Ang plebo. Okay. So, ang ano dyan, punta dun sa, kinuha niya yung cotton, yung bulak, gumawa na malaki. Ang ganyan-ganyan. Tapos nun, ipinahid na ganyan. Sa kiwi. Tingin gravy. Okay na. Ganyan kami. Sa buong buhay ko, sa tanang buhay ko, ngayon ako nakakita ng PMA cadet kumakain ng glow, kiwi, bulak. Taga kleng-kleng bang-bang yata. Sabi ko, nasobrahan yata sa kuryente ito, umabot sa utak. Talaga, alak na to ako Kaya na kiwi. Plebos, huwag kayong mahiya. You like some? kuha kami ng cotton, ng bulak, lagay sa kiwing ganyan, wag gagawin sa bahay, budburan mo ng puti, yung glow, gravy daw yun. Kaya kami ganyan. What? What is your comment? Delicious, is it not? You serve. Pag you smile, pag tawag ganyan ng itim ng ngipin. Talaga, sira ulo. Okay, balik tayo. Unit pride. So, bawat kumpanya, ang mga graduate, ang mga ano tawag doon? Ang mga kadete, 4th year, 2nd year, 3rd year, 1st year, first class, graduating, yung mga first team, mga immaculate, ay bilib na bilib sa kumpanya nila. In fact, in all the 4 years in the halls of the academy, kayo mat-transfer kayo barracks, kayo kung ano-ano, lahat ng activities,
you are trying to make your company the best company. Yun yun. In terms of marching, alignment, battalion honor guard, mga ganun ba. May competition, ano? Intercompany, intrams, no? Intramurals. And then, ginaganyan mo pa, pinupush mo na kunyari yung kadete, yung upper class na nasa 100 meter dash, makakalag in ng bagong record. Major A. Record pa. Matindi yun. May star pa yung kanyang Major A. Kaya, pride ng bawat kumpanya, no? Pride ng bawat kadete yung kumpanya niya. Kaya nga minsan nagkakalokohan dyan. Mga alpa, panay kayo mga Indianero, mga Indians Bravo, panay kayo mga torero, mga bulls, no? Charlie, corny. Naging corny. Delta, mga bulldog. Pagka sinabi yung asawa ng superintendent, ay mascot ng Delta, ibig sabihin nun, yung asawa ng superintendent o asawa ng official, mukhang bulldog. Ang lupit ng mga Delta, no? Yan yung doon. Echo Eagles, Foxtrot, mga Fox, no? Gold Gallants, mga Knight, no? Hawk Hunters, mga yung parang ano ba logo nila? Yung kalapate. Diba? Sabi ko kalapate. Yung logo ko si Bob De La Rhea. May logo nyo. Parang wak. So, we take pride. Kaya nga yung mga cadet officer na, pagka nire-recommenda na yan, you take pride. Ikaw yung company commander ng Alpha. Pucha, no? Ikaw yung company commander ng Bravo, no? Battalion commander ng Alpha Bravo. Ganun ba? Kaya kung nakatatlong stripe ka, no? Company commander, cadet captain, antindi mo na nun. Snappy ka na doon, ha? Company commander. And madadala mo yan habang buhay. Tapos doon, pagka, lalo na yung batalyon, no? 4 na stripe yon. Cadet captain din. Pero 4 yung kanya chevron. 4 yung ganyan niya dito. Nung unang tingin ko, nung civilian pa ako, ay, panay sarhento. Kasi yung sarhento, di ba ganun? 3 yung sarhento. Corporal, 2 ganyan. Yun yung mga cadet lieutenant sa PMA. Yung sarhento, di ba 3? Ang sarhento doon sa PMA, 1 lang. Private doon, private yan. Pagkalabas mo sa AFP, yung isang stripe yan, private first class, di ba? Tapos corporal, tapos nun 3 sergeant, tapos nun duty sergeant, technical, master. And then ngayon may chief, master sergeant. May unit pride doon pa lang sa PMA. And probably that is translated o carried over sa entire armed forces. Ganon din yung mga enlisted man and other officers, integri, direct commission, reserve. Yung batch nila, they have unit pride. Yun ang tradition sa armed forces yun ang tradition. So, pagka-graduate, na yan, sama-salma yung mga taga-ECOT, mga Gold, Hawk, okay, battalion mate, yan. Sama-sama yan pagka-reunions. Then, nag-evolve. Nag-evolve. Eventually, branch of service magkakasama. Army, Air Force, Navy, PNP. So, ngayon wala nang PMAR sa PNP, panay PNPA na. Tsaka na yung correction dyan. Tsaka na. Ibang topic na lang. So, ngayon, ang inano ko is unit pride. Kasi it has something to do with our current situation. So, yung natin, yung graduate ka ng PMA, dala-dala mo yun kung anong kumpanya ka. Honor ng bawat company
kung meron silang kadete that has contributed well do sa kumpanya, dun sa sa image ng company. For example, may nanalo sa Olympics, no? Naka-gold o naka-bronze man lang sa Olympics, lumaban. Okay, sa Southeast Asian Games. Pride 'yon ng kumpanya. Pride ng PMA, excuse me, pride ng PMA, pero pride ng kumpanya. Pride ng batalyon, pride ng kumpanya. So, fast forward, graduate tayo. Pagka-graduate na tayo, gagraduate na, pinapipili ng branch of service. So, alam niyo naman kung paano, no? Order of merit o kaya bunutan. So, may quota So, para ma-distribute yung talino sa buong armed forces. Kasi kung lahat ng top 10, pipiliin yan Navy, Air Force, magiging heavy at talino sa Air Force. Panay bobo yun na sa ilalim na. Yung mapupunta sa, dati sa PNP, nung wala pang PNPA, no? PC pa lang nun. At mapupunta sa Army, panay bopol na. Kasi ang mga favorite na, Air Force, PC actually. Daming pera kasi sa PC. Parang yun joke doon sa academy nun Philippine Cash Tabulary. PC. Philippine Cash Tabulary. Ultimo yung mga professor namin, yun ang tawag. Kwento ko na rin mamaya ng konti. Na gusto ko yung tayo yung progressive, no? Punta na sa branch of service, Army. Kunyari ko, Army. Army. May pride ako sa Army. Yan. May pride yung isa sa Air Force. Isa sa Navy. Pero sa Navy, imbis na barko, nag-Marines pa siya. So, imbis na Navy na barko-barko, hindi yung kay sundalong kanin. Navy, tapos nun, may pa siya, mayroon pa siyang Marines. Ganon. So, when you report to your branch of service, yung you report to your respective unit. Carried over sa amin yung nangyayari sa academy. You take pride sa unit mo. All the more na ikaw yung official. Ikaw yung pinaka-lowest ranking mammal dun sa unit na yon. So, in my case, I signed up voluntarily sa Ranger Regiment. Sabi ko, putragis yan, Air Force akong gusto ko Gusto ko maging Top Gun. Tom Cruise. Feeling pogi. Feeling Mission Impossible no? Yung mabanat, gusto kong gano'n na FF na yan wala naman, F5 lang tayo nun Imagine ko, inabutan ko yan ngayon ako nag-graduate, magkakaroon tayo ng M16. Ang sarap sana, no? Kung meron. Pero kung 100 kayo piloto, iisa yung F16, wag na lang. Bago ka makalipad. Tapos ka, palipad-lipad ka, okay lang. Sabi ko, di ko nagbunutan kami, Army ako. Sabi ko, patatagali ko pa ang buhay ko. Kung I am fated na mamatay na kagad. Sabi mo ganun. Death wish Volunteer ako sa 1st Scout Ranger Regiment. It was being formed noong November of 1982. No? Graduate kami 83, March. So, noong November, na nabasa ko sa dyaryo, at that time na nag-ano kami ng Order of Merit namin, yung mga branch of service, as early as November, nabasa ko sa dyaryo, kalagay doon. 1st Scout Ranger Regiment is being formed. November 11, tanda ko yung yung sa dyaryo. Pero, anniversary ng Ranger is 25, no? I believe so. So, pinorm yan. Sabi ko ngayon sa mga mista ko, tinatanong ko, bakit Ranger Regiment? Sabi ko, Ranger. Higaman ng Ranger. Tapos nun, being formed. Therefore, lahat ng military equipment, asset, funding, buhos dyan. Kasi, gagawing pinaka-striker ng armed forces. Dumadami mga rebelde. Sabi ko, okay, dyan ako. Patay kung patay. Patay, parang 40 plus years thereafter, sinasabi ko pa rin yung patay kung patay. Tarantado talagang buhay ito.
Patay kung patay. Lagi ko na din na didinig sa sarili ko ngayon yun. Well, anyway, sinabi ko, sali ako, mamatay na ako, mamatay. Papatagalin ko pa. Why prolong the agony? Army Sabi yung ganun. Destined yan mamatay. Sabi ko, di bale kung mamatay, tamaan ng bala, kaysa mamatay ko, piloto ko, na engine failure. Flying coffin. Mayday, mayday! Namatay yung helicopter. Mas maganda yung we are being surrounded by the enemy. Fire at my position. Banat mong gano'n, no? 105. Deliver first round. WP. White phosphorus. Mas maganda yung mamatay kang gano'n. Di ba? Ratatatat, ratatatat. Bang, 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 bang. Encuentro. Magulo. Wing, wing, wing. Mga wing gatsalyan. Alay, tanga niya. Parehaging. Tapos ang ano ko nun kaya mo, tamaan. Mas gusto ko mamatay ako sa gera kaysa sa mamatay ako bumagsak sa eroplano. Parang kabaong Sasakay ka dun. Ako kada pagsakay ko sa helicopter nun, actually, nagganyan ako ng ganyan. Kasi baka mamatay ako dahil sa pagbagsak lang ng helicopter, lintik na nag-training ka pa academy, nag-ranger ka, kung ano-ano, airborne, mamamatay ka lang pala sa helicopter. Kaya, hindi pa uso RPG nun Minsan yung helicopter ganyan yung piloto. Sira ulo rin minsan yung piloto no? Magaganyan ka, biglang igaganyan niya talaga bukas yung pinto. Diba? Parang ikaw yung nakaharap doon sa pipintuan. Nakaramdam mo, nakakapit ka lang ganyan sa upo. Tapos, bumaganyan ka lang para ka mahuhulog ba? Hindi, actually, centrifugal force no? Pero parang yung illusion mo, yung pakiramdam mo, malalaglag ka. Kasi nakupog ganyan, biglang liliko yung helicopter ganyan. Nandito ka, baka mahulog ka. Toko Ay ko po dyan, di ako mamamatay sa enkwentro, dito ako mamamatay, mahulog sa helicopter. Ang tanga naman yan. Mga fear namin, minsan nga, nagtatali kami, rappelling. Rappelling na sa helicopter. Tragis, pagka nalagot ito, kukwento pa yung mga instructor namin ng rappelling, may namatay, naputol yung lubid. They pick a time na magkwento, tatakutin ka pa Ay, ingat kayo sir, checkin nyo yung mga lubid nyo kasi meron namatay dyan, di nakakabit yung lubid. Pag rappel niya, hulog siya sa helicopter. Meron naman dyan, nakangalahati na, napatid pa yung lubid. Yung may na pala, may tama na. Mabigat-bigat yung tao. Nahulog, paralyzed yung tao. Buhay pa, pero paralyzed. Ay. Wala. Pero yung sundalo ko, si Tumawan ba yun? Tumawan. Wala. Walang tatalo doon. 30-footer na buko, nalaglag. Lubog yung buong katawan sa putikan sa kalabaw. Nakandun yung yung footprint ng katawan niya. Naka-spread pa. Buhay ang loko-loko Kala ko patay sabi ko okay na standard yan. Balik tayo. So, we take pride. I took pride sa Ranger Regiment when I joined the Ranger Regiment. Then, nung na-assign na sa 6th Company, Davao, Mako, Davao del Norte. May pride ako ngayon doon sa 6th Company. So, ano yan yung unit pride, nandun pa lang tayo, ay dahil sa nandun ka doon ka nagising, doon ka niluto, doon ka na mentor, doon ka nagsimula o progressive military career. You take pride doon sa unit mo because you will one day become the commander, company commander, and so on. As you go up, magiging BATCOM ka, magiging FSRR ka na commanding general. Then SOCOM, ginawa na yung SOCOM Then CGPA. And then, mag-division ka muna.
Yun ang mga route mo, yun yung mga pupuntahan mo. You take pride dun sa lahat ng dinaanan mo. Kasi later on, yung mga tao mo rin, they're taking pride dun sa iyong unit na. Kunyari yung 32nd Infantry Battalion, they take pride sa kanilang unit hanggang retired na, nagmi-meeting pa sila. And ganun din yung yung sa abroad, mga ibang units, yung mga airborne, yung Band of Brothers, napanood niyo yan. They were holding annual na mga meetings, mga get-together, reunions, until to the last man na namatay. Ibang klase, no? Yan yung camaraderie. There's unit pride. Na because you go to war, you bleed together, you rot together, you eat together, you drink together, never mind sa mga babae. Nakakita na akong pinag-aaway babae. Isang babae panay mga magkakaribal tong mga ranger. So yun yung we all take pride sa army, kahit sa unit sa army, sa navy, sa air force. Kung nasaan ka man, may pride ka sa unit mo. Now comes rivalry. May tinatawag na friendly rivalry. Yung parang kasi you take pride sa unit mo, ang tingin mo doon sa iba, mas mababa. Kaya, mas inferior yung unit nila. Balik tayo sa kadete. So sa amin, we take pride sa Delta. Pinakamagan na company ang Delta. Swerte mo kung playbook nga napunta ka sa Delta. Yung ibang kumpanya, sinasabi, malas mo napunta ka sa Delta. Kasi mga siraulo tao dyan. Mga magandang tao dyan. Pero yung mga upper class, they take pride na Delta Company. Pride, sila? Lalo nung ako, first captain ako ng academy. First captain ako ng klase. Siyempre, mga upper class na take pride. Oh, Delta yung first captain, ha? Oh, yung ganun ba? So, nagkakaroon ng kami, nung parang, yun nga, dahil sa may pride kami sa kanya-kanya namin mga unit, no? Nagkakaroon ng competition, pagalingan. May inter-unit rivalry. Pagalingan. Not only within the regiment, within the battalion, 4 na kumpanya, isang batalyon, nagpapagalingan yung 4 na kumpanya. Sa encounter, sa performance, ganun ba? Sa road run, kahit sa road run lang. Papagalingan. Ultimo yung mga training, nagpapagalingan. Class 45, class 44 ng Ranger, class etc. Sa akin, 49 kami, then 52, and then and so on and so forth. Ngayon, sa 100 plus na. So, nagkakaroon ng yung mas magaling, yung ganun ba? Pati sa pagdating na sa field. Dala-dala mo yung class mo sa Ranger. So, ito si Ricometa, class 44. Yung isa, si class 36, si pangalan. Nakalimutan ko na yan. Si 38, si Sunny, no? Sunny Manuel. No? Nanding Sinfuego, Sinfire, class 45. Kaya nga, yung dala-dala mo, pagka nandun ka, ang pinagmamalaki mo yung klase mo sa Ranger. Kami naman, among PMA, dala-dala ko, klase ko, 83. Na? So, you want to be, carry mo yung ng klase mo, yung pride ng klase mo, you try to perform better than your predecessor, mga class 82, 81, and so on. So that, kung sila nag-score, ikaw, gusto mo, mas maganda yung performance mo. Kaya yung unit gusto mo maging best company, na? Yan yung doon. Ako swerte, mapalad kasi yung 6th company and then yung 1st company were both contenders for the best company. Swerte ko kasi I was there. And I had good officers, good upperclassmen
na inano ko yung binrake in ako. Break it to me gently. Na-break in ako. kaya, ano, okay naman yung kinalabasan siguro. Natapos doon, within the unit, sabi ko nga may mga, kunyari, 6 company, laban sa first company. Yan, ganyanan. Sa performance. Buying for best company. Na? So, paramihan na enkwentro. Paramihan ng magagaling na tao. Performance. Paramihan ng commendation ng mga politiko, mayor, gano'n. Hindi yung paramihan na nabubuntis. Paramihan ng mga kerida, hindi. Panay sa sa counterinsurgency. Tapos nun, nag-ano kayo within the Ranger Regiment, may ganon, and then within the higher echelon, the higher units ng Armed Forces, nagkakaroon ng rivalry between battalions, no? Within the battalion, yung mga kumpanya, Alpha Company, Bravo, Charlie, Delta, pagalingan yan. Yung mga official ngayon, pagalingan, no? Tapos nun, even PMAers, reserve integrity, pagalingan yan. Maraming mga magaling-galing na mga reserve at mga direct commission, mga OCS. Maraming magagaling. Talo pa mga PMAer. Ayaw lang aminin ng mga PMAer. Kaya ako, nasabi ko, nung pagka kami nag-get together sa Ranger Regiment, sinasabayan ko kumain yung mga reserve, integrity, at saka OCS, mga ganon. Sinasabayan ko sila, yung mga direct commission, sinasabayan ko sila. Kasi parang they feel inferior, aloof sila. Kasi yung mga PMAer, sama-sama. Sa isang kainan, sa isang Kasi parang we belong to the club ba? Kayo, hindi naman kayo nag-PMA. Mga ganon. Sinasabihan ko yung mga mista ko, Bok, wala tayo sa PMA. Nasa Armed Forces tayo. Kaya, pare-pares naman tayong nagpapatrolya. Magsalba ng buhay. Makamamaya, yung pasumalba ng buhay natin. Sayang ganun. Kaya, I take time. Alam niya ni Andres sa 81, Integri. Alam yan ni General Andres. No? First company yun, original. Sinasamahan ko sila Agdepa. No? Agdepa ba yun? Yeah. Alam yan nila. Nasama sila Bonifacio, Gatdula, Astrero, sino pa yung isa? Sila Bulagay. Yung mga sila Gutierrez. Alam ng mga opisyal na yan, kaya nga barumbado tawag sa akin. Yung nakita nila ako kung maangas ba. Pero sinasamahan ko sila na pagka get together, dyan. Kasi I don't want them feeling inferior to PMAers. Kasi pagdating sa actual combat, pare-pares tayo na tumatanggap ng bala. Pare-pares tayong kinakabahan yung itlog namin nandito. Yan, pare-pares ng kwento na So, kanina nga, may mga kausap ako ng mga ka-SFGF feeling na iba yung PMAer. I beg to disagree. No. We have to correct that. No? We have to correct that. If you like, isa na lang yung source ng officers, pagka ganyan, isa na lang. Kasi kung kunyari iba, kung ganyan na may feeling inferior yung Integri, yung OCS, o kaya yung sa mga PMAer, pati kasi sa assignments kasi, choice assignments, PMAer So, ngayon, mga PMAer, nasaan yung mga PMAer? Ilan lang yung nakikita niyong PMAer. Mas marami dyan, yung mga nag-iingay sa mga rally, panay mga reservists at mga direct commission, integrity. Di ba kaya? Ay, scholar ng bayan yung PMAer. O, nasaan na ngayon yung di ba? Pare-pares man pumipensyon sila. Kaya nga, merong, di tama. So, within the source of commissionship, may rivalry. May rivalry. Friendly rivalry. Parang
for a lack of a better word, parang ano ba, friendly competition. No? So, pagka umakyat sa batalyon, ganun din. Inter-batalyon, ganun din. Brigade, ganun din. No? Naglalaban yung mga batalyon. Division, lalaban yung mga brigade. So, pagka dinala mo sa ilalim, pagalingan yung ilalim, pagalingan yung mga brigade naman. Within the branch of service, pagalingan. Air Force, Navy, Marines, no? Army. Pagalingan, accomplishment. So, they take pride sa kanilang mga branch of service. Air Force kasi, yung ano, mga flyboys, no? Ang tinatawag. Tapos mga Army, mga ano kasi, mga ano, meron pa yan ha, yung branch of service na ano tawag doon? MOS ba? Yung infantry, engineer, yung FA, cavalry, tangke, ganun ba? Yung FA, artillery, mga 105. Pagalingan sa doon sa ano mo, yung specialization. So, sa amin, Ranger, may pride kami being a Scout Ranger. Na? Ranger kasi, tapos pagka inuman yan, lumalabas yan. Eh, wala ka. Wala, lasing na eh. Wala ka. PC kasi. Yung isa naman, maridinig, wala, SF ka kasi. Sasabihin naman na SF. Ranger ka kasi. Panay pulbura naman ang utak mo. Panay mga lasing. Kaya maganda yung SF, SR. Ay, alam niya parehas eh. SF, SR. May mga rivalry yan, ha? SF tsaka SR. Marines, SR. Mga Scout Ranger. Nagkakaroon ng rivalry. That's why a good commander is able to hone, sharpen yung unit niya into attaining the objective. Pagka lahat ng talent ng iyong tao sa organization, lahat ng kanilang specialty, may sniper dyan, magagaling mga sniper, may mga EOD dyan, mga explosive expert, no, demolitions, may mga scout ranger, may mga special forces, may airborne, may yung iba-iba, may scuba diver pa nga yan. So, iba-iba. Pero, you're able to fuse them together. Yun yung mahalaga. Into accomplishing a common objective. Yan ang gusto kong stress. There is a commander. Between the units, what's inside the unit, the skeletal ek of the unit, the different functions, may brain, yun yung brain, yung commander. Pero may kamay, may paa, may internal organs, gano'n. May bird. hindi na ano tuloy ako eh. May iba-iba yung functions, pero the commander is able to direct every function, the sight, the hearing, the sound, the lips, what you speak, what you say, what the hands will do, what the feet will do, will bring you there, pagkalayo-layo. And pagdating mo doon, magte-take charge na yung ano, di ba? You function as a unit. That's the beauty ng may commander. And hindi lang yung ulo ang inaano niya, hinahasa niya, yung minamanage niya, yung unit niya, kahit maliit man, isang team, 7 tao, isang unit, 5 tao, pinakamalit, or isang area command, composed of so many thousand men, isang division, o isang branch of service, no? 60,000 plus men, mga ganon, pagka army. And just imagine, the same thing, the same principle. You have a commander,
no matter how high nor low, you have a commander there. Yung level ng expertise, performance, experience, nagbabago, tsaka yung scope ng kanyang kaalaman, authority niya, at yung performance ng kanyang organization. The more men you have, the more you can perform. Kasi, iyaano mo na lang yan, i-allocate mo. Pero, the beauty there is yung principle is the same. Na meron kang commander, meron kang mga tao na iba-iba ang talent, meron kang unit na iba-iba, and then you're able to inspire them. You're able to hone them, hasain mo, towards the accomplishment of one objective. Inter-unit pride and unit pride and inter-unit rivalry. Tama. Okay? That's how it is in the armed forces. Now, it's the same sa nangyayari ngayon. Yung rally na yan. Pag wala yung commander, pagka walang supreme commander, nasabi ko sa inyo sa nakarang mga vlog na meron dapat sa invasion of Normandy campaign, merong nag-agree ang US, allies, no, ang British, French, etc., na yung invasion ng Normandy, ang ilalagay dyan ay isang supreme commander with the rank of 5-star. Si Eisenhower, si paring Ike. So, lahat na sasabihin niya, go, no go, approve, not, or hindi, yun ang masusunod. Otherwise, you will have rivalry. Inter-unit rivalry. Airborne ako, puta na, marunong ka pa sa akin. Sasabihin niya, Ranger ako, tangtado. Puntag yun na ka. Hindi ka naman, yung Air Force, mayabang ka, Air Force ka. Nandun ka, layo-layo mo eh. Layo-layo mo eh. Hindi ka nga sisisid ngayon. Layo-layo ng kalaban eh. Gaganyan ka na eh. Lilipat ka na, palayo ka. Yung mga bilib kami piloto, yung, ayan yung, yan yung ano niya, helicopter niya. Pucha talaga, ipapasok talaga doon within the effective range of the enemy's firepower. Eh, di mo alam kung merong RPG. Kung gaganyan siya, tapos no, imamaneuver pa, papaikutin pa niyang ganyang helicopter niya, yung gunner niya, bag. Yun yung mga matitindi. Pero pagka inuman na, pagkakwentuhan na, ang sa amin, pagka reunion, katuwaan lang ang Air Force, kinukwento yung piloto, yung kaniyang mga mission, mga ganon. Yung kanilang maintenance, ng kanilang aircraft, mga ganon ba. Yung pagka nagkwentuhan ng enkwentro. Sinisit kong ganyan, mga ganon na madidinig mo. Yung Army nakikinig lang ganyan. Tapos kukwento ngayon yung Navy. Pucha. Hanip. Binakbakan kami ng mga smuggler. Parang sila trililing, Binakbakan kami ng mga smuggler. Tapos parang may natamaan isa, shrapnel. Bumalandra yung bala, tumama, nakahawak siya sarili. Tumama sa kamay yung wounded personnel. Triple M pa po siya. Siya nga pala, pagka medalya, pahirap pa na medalya sa Army, mas mahirap makakuha ng medalya sa Army. May standard eh. Mamatay-matay ka na doon. Hindi gaya doon sa ibang branch of service, mas madaling makakuha ng medalya. Kasi not expected na you will come face-to-face sa kalaban. Yan ang observation ko lang yan sa akin. Experience din namin. Mas madaling makakuha ng medalya PNP, mas madaling makakuha ng medalyang Air Force at ang Navy. Army.
maigpit sa army. So, yun, ano. That's why yung dapat nga dyan, I wonder, no, if you will have a special type of medal for the Air Force, Army, Navy. Bahala kayo sa standard ninyo. Kung for bravery ba. Kung may gold cross yung Army, may gold cross yung Air Force, Navy, mga ganun. Pwede siguro reviewin yun eventually. Kasi iba yung standard eh. Iba yung ano eh. Putaragis 10 meters ka, minsan hand-to-hand combat ka eh. Kalaban. Overwhelming force yung kalaban, overwhelming firepower. Baliktad yung sa Air Force eh. Overwhelming firepower yung kanya, kalaban niya mga CPP-NPA. Butya, pakuala mo, venting missile. yung NPA, ayoko na, surrender na ako. Yun. Gold Cross. Okay, Aviation Cross, no? Sa Army. Binagbagan ka ng mga kalaban eh. Hindi ka pag Gold Cross nun. I-justify pa talaga ng ano eh. Minimum, minimum requirement kasi na madali sa kanila because extraordinary yung isisid mo yung helicopter mo. No? Kasi pinoprotect, mas mahalaga yung helicopter kaysa sa buhay ng piloto. Kaya yun yung siguro explanation. So pagka nagkwentuhan na yan, Air Force, Navy, yan, yung mga pinagkukwento, smuggler sa Navy, mga illegal logging na nilagay sa barko, etc. Mga sigarilyo, mga pinapasok dito ng mga high-tech gadgets, etc. O kaya yung mga droga, no? Yan yung mga kwento. Pagdating naman sa PNP, ang kwento, ang usapan, kondo, sabungan, yung ganun ba. Yung pagkakitaan ng pera, yun yung joke sa amin eh. Ang Army, tapos magdede-4 yung Army. Dede-4 ganyan yung Army, ganyan. Dede-4 siyang ganyan. Lalabas siyempre yung yung medyas niya. Tapos makikita ng mga mista. Oh, ano yan? Daming medalya niyan. Nasa medyas na yung medalya. Yung mga, mga medalya niya. Gold Cross, Triple M, mga ganon. Nakalagay sa medyas ba? Reunion ah. Totoo sabihin ni Boy Cardos. Si Boy Cardos. Puta ka na, Bok, mabigat na rito. Wala nang paglagyan. Dito na lang sa medyas ko. Anak na to ka. Ganun naman joke sa amin. Ganun ang lokohan namin. Kasi magkwento ng kwento yung Air Force, Navy. Tayong PC. Mainip si Boy Cardos. Yosi-yosihan lang niya yan. Pagdede 4 bigla, lilitaw yung mga medalya sa medyas. Mapapansin, sin stealer, no? Kikita. Pucha, Bok, anong ginagawa ng mga medalya mo dyan? Bok, masyadong marami. Walang mapaglagyan dito. Sa medyas na lang inalagay. Nakatoka talaga mga ano bang kumpanya si si Boy Cardos. Golf yata yun eh. Nakakatuwa rin. Makatawang kwentuhan namin. So, why am I saying yung nagkakaroon ng unit pride, saka rivalry, inter-branch of service pride, and rivalry, etc. Because in our current situation now, when there is no commander, no defined commander, no leader na acting as the supreme commander, representing the politicians, representing Bongbong Marcos kunyari, or Inday Sara, or whatever, Dilaw, Berde, Pula, no? Dilaw, Berde, yung ganun ba? At least, merong isa na appointed na siya yung overall commander that will orchestrate lahat. Bring all the talent together
perform one function, one objective, coordinate everything to accomplish the mission. Kung walang commander, kung walang ano sa tingin niyo mangyayari sa army, sa armed forces? Kanya-kanya. How can the Air Force, how can the PNP at that time, pero kahit ngayon, how can the Army, the Navy, perform an overall objective if they are not coordinated? Sa 44 is a typical example. Walang coordination. Time on target coordination. Hindi ko lang natinig yun. Wala sa ano yan. Well, time on target coordination. Pucha, hanip yun. Paano mag-coordinate sa time on target? Yun yung ano nila, doktrina nila. Sige. Dapat, ako si pilosopo na pagka ganun time on target, sa dami ng pulis ko, I would have instructed kung time on target, you have communications between the PNP and then, nag-assign ako ng tropa, ng PNP mismo, nakatutok doon. Meron siyang folder na, okay, officer, no? Na pagka time on target niya, okay, nandun na sa objective, katok siya, gisingin niya yung general. Ang problem, hindi mo basta-basta magising yung general. Kaya ang kakatukin mo yung staff officer. Pagkalasing, patay ka na. Pagka kunyari nasa may chicks yung tao, o kaya may function na lasing. Paano gigisingin yung general and then sasabihin mo time on target? Patay ang tropa mo. Yun yung flaw. Time on target, assume na the officer who is going to make a decision whether to give you fire support or not is there, is available 24/7. That's the wrong assumption. Kaya nga nung time on target sila alas 4, wala man yung mga opisyal, nasaan yung mga opisyal sa Mogalip, hahagilapin. Nagkaroon sana ng tsansa kung may nakatutok. May nakatutok. At kung may aide de camp man lang, at least yung aide na sabihan. Meron kaming operations, I am told, paki-inform mo si General na mga alas 3, alas 4 madaling araw, kakatokin ko kayo. Dapat may ganun. Problema, masyado secret, ma-alerto. Ayan, nangyari, nag-amor proprio. Ayan, nagkaroon ng service pagalingan. Yan, patay ang 44. So, balikan ko. Kung walang coordination, kung walang commander, na overall commander, walang coordination. Pagka walang coordination, palpak ang mission. Kuha, no? Okay. Dali natin sa rally bukas. At sa mga nakaraan na rally. Kung walang coordination, walang overall commander, walang linaw, ano ba yung nangyayari? Ano ba yung gagawin? Ano ba yung objective? Malinaw na malinaw yung inter-unit, inter-organization, pride and rivalry. Kaya, kung sa simbahan, Katoliko, INC, Muslim, rivalry. How can you coordinate if there is no one standing and telling them, ganitong gagawin natin? May problema? Okay ba sa inyo? Malinaw? Okay. Before we decide on this matter, ano yung question mo? Speak now or forever hold your peace. Be silent about it. Speak now. Sabihin niya, hindi, tintama yung ganyan eh. Okay, fine. Comment niyo doon sa sinabi niya. Then you have an intellectual discussion na everybody participates. And then you can decide. Either ikaw lang mag-decide or you decide collectively. What is important is the views, opinions of each one
each unit, each organization na dinig ng bawat isa. At kumpante yung mga commander, subordinate commanders, nasasabi nila, hindi kami sangayon dyan eh. At least ako masasabi ko, hindi ako sangayon dyan, mga pinuno. Hindi ako sangayon dyan. Nakailang rally na kayo? What do you hope to accomplish? Sa dami ng rally na yan. Ngayon, dadagdagan nyo na, marami pa. Rally pa ng ano yan, na administration. Parang ganun ang dating eh. O, rally yan ng Dilawan. Tapos sasama tayo. Paano, ano yun? Parang dinagdagan natin yung pwersa nila. Wala na ba tayong pwedeng i-rally na atin? Hindi, sasali tayo sa kanila. Parang gano'n yung dating sa akin. And since na walang commander na tumatayo, not necessarily in Daysara, don't get me wrong, Madam President, don't get me wrong, not necessarily in Daysara, what is important is body is assuming command, assuming the lead role na lahat makikinig sa kanya because leader siya at may basbas siya. I don't care kung sino. I don't care. Pero nowadays kasi mahirap magpa-identify kasi nga kakasuhan. Nandun na yung fear ng mga tao. So, pagka walang overall commander, ayan na. Mano magbe-breed? Pride ng bawat isa sa kanyang organization. Lahat ng organization, sabihin nyo, lahat sila magaling. Lahat sila, anong agenda? Lahat sila, anong gusto nilang mangyari? Kaya, nagkakaroon ng mga sanga-sanga kasi walang parameter, walang nagsasabi, hindi tama yung ganyan. Walang nagfa-facilitate in attaining one common direction, one common objective, one common endgame, one spirit. Isa lang. Isang motivation, isang spirit. Kaya, bukas, sa tingin nyo, matatapos na yan. Bukas, matatapos na yan. Maganda, gusto kong matapos na. Pero, the way I am explaining it, parang hindi pa matatapos yan. The way I see it, parang, dilawan yan eh. So, anong maano dyan? Yung mga nagnanakaw pa na dilawan eh. Oh, paano yun? Oh, di ba? Kapi-kapi sila eh. Di ba may alignment ang dilaw, pink, CPP, NP, NDF? Mga kabayan? Di ba may alignment sila? Oh, magrarally. So, ano yung ano niyan? Dating. Marami. Milyones yan, milyones. And then, what? Sana nga matapos. Sana nga mali ako. Sana nga it ends sa pag-resign ni BBM o sa pagtanggal sa kanya. Pero kung ang sabihin, resign all, hindi na tama eh. Meron na mali. Resign all. Resign all and then where will it end? Junta. Anak na ng tokwa. Sino? Meron na ba kayong iupo? Sino? Hindi malinaw. So, kung ganon yung hearing ng mga ibang nagsasabi sa akin mga grupo, salamat sa inyo at hindi na malabo eh. Malabo. Kaya nga ang tanong ko where is Inday Sara in all of this? Legitimate yung tanong ko eh. Where is Inday Sara in all of this? Preparation for impeachment. Preparing for impeachment. Okay. So, nabo.
Sa yung explanation ko, pagka walang commander, walang leader, walang mag-coordinate ng lahat ng actions, ng lahat ng katawan, mata, tenga, dila, nasabi, kamay, dalawa, left and right, paa, lahat may kanya-kanyang function. Pagka may disconnect, walang nagpapatakbo, walang kumukumpas, yung kamay, gaganon, pupunta dito. Isa pupunta dito. In direction nga yan. Makakita ka tatlong kalsada. Ano, dediretso ka, kakaliwa ka, kakanan. Wala. Isang grupo gusto dumiretso. Isang grupo kaliwa. Isa kanan. Wala mangyari sa atin yan. Di ba? Wala mangyari. Pero kung iisa lang ang masusunod. The thing is, the groups tomorrow, iba-iba. Iba-iba. Now, they're trying to unite everyone. Kuno, sa akin, ako lang yan, by speaking transparency, justice, accountability, all those sweet words na alam natin, na gusto natin. Kaya nga, maraming attend. Because it rings a bell. Transparency, katotohanan, di ba? Accountability, justice. Makuha natin balik yung pera. Ano ba pinagmuna ng lahat ng yan? BBM. BBM. Kaya naman tayo may mga rally. Mismanagement na nangyari, 4 na taon. Sino ba pumayag na magkaganyan? Sino ba pumirma sa sa GAA? Di ba siya lahat? Sino ba nagsabi? Wala naman tayo alam na may 5,500 flood control. Di ba siya nagsabi sa zona niya? A few months later, nabaha, patay. Nandiyan naman yung mga project mga defensive kagad. Wala naman tayo sinasabi wala yung project. Sabi niya, nandiyan naman yung mga project na overwhelm lang. Imagine, mouthpiece ng mga kurakot. Sabi, presidente nagsasabi na nga, nandiyan naman yung mga project. Wala naman kami sinasabi na wala yung project butata sila ngayon. Nung lumitaw yung mga project na substandard, pucha, ayun na. Lumitaw din yung mga nakapaskil lang ganyan, nabayaran na. Kunyari 50 million, 100 million. Wala pang nagagawa na isang simento. Nakakuha na. Pucha, ano ba yan? At mali-mali yung mga GPS reading. And to save himself, lumitaw siya na nag-i-inspect. Nangyari lahat yan, panahon niya Tapos ibibintang nila, meron na raw ganyan kay Duterte. Imagine nung walang yan itong mga to. No? Kaya nga, kita nyo, one thing that you can appreciate kay BBM, magaling sila mag-isip. They are well planned. So many steps ahead. Kaya, itong kabila, I would advise na galingan pa. Kasi, ibang klase itong kalaban. No? Ibang klase. So, at may panalo kayo pagka kunyari nga hindi predictable ang kilos nyo. Pero kung predictable ang kilos nyo, talo talaga. So, bukas rally, how will it unfold? Yan. Iba, may pag-asa na namin. Bukas, tapusin na natin to. Ganun madidinig mo, tapusin na natin to. Paano matatapusin yan? Yung crowd hostile. Susunod yan sa mga Duterte. Yung crowd, mahati. Pero, ang credit dyan is Dilawan. Yung dami na yun. So, paano yun? Resign all? Payag kayo, resign all? Kaya nga sabi ko, hindi na ako attend. Hindi ako payag sa resign all.